Napabuntong hininga si Oscar nang sila na lang ng dalagang naiwan sa silid. Sorry, nauna na siyang nagsalita at alam niyang kailangan ng umalis ng binata. Pero maniwala ka't sa hindi ay wala akong kinalaman sa kung ano ang nainom mo kagabi. Narinig mo naman ang lahat ng sinabi ng aking ama kanina at naintindihan mong sitwasyon ko. Mariing naglapat ang mga labi ni Juliet at tumango sa binata bilang tugon sa tanong nito. Mula ngayon, huwag kang lumapit sa akin lalo na sa kapatid ko. Bibili rin ako ng gamot upang hindi ka mabuntis. Dahil bata ka pa't may kailangang abuting pangarap tulad ko. Bait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Juliet bago tumango sa binata. Masakit marinig ang katotohanan at pagtataboy sa kanya ng binata. Ayaw niya mag-alala pa ito sa maaring mangyari sa kanya, kaya pagbigyan niya ito. Mas makabubuti ritong pumunta sa ibang bansa upang makalayo sa toxic na taong nakapaligid dito. Huwag ka nang abala at ako na lang ang bibili sa gamot. Ayaw ko rin namang mabuntis pa. Napatingin si Oscar sa kama. Napabuntong hininga siya nang makitang pulang mantsa sa kobre kama. Kumpara talaga tayo sa isa't isa. Muling magtatagpo ang landas natin sa tamang pagkakataon at panahon. Naiiyak nang umiti si Juliet sa binata. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong lola mo habang wala ka. Muling nagbuntong hininga si Oscar habang matamang pinagmamasdan ang dalaga. Hindi na niya inintindi ang sinabi nito. Babalikan kita. Halos pabulong lang niyang turan bago tumalikod. Parang may butterfly na nagliparan sa sikmura ni Juliet nang marinig ang mahinang sinabi ng binata. Itatanong pa sana niya kung anong ibig nitong sabihin, ngunit lumayo na sa kanyang binata. Ingat ka. Sandaling tumigil sa paghakbang si Oscar sa bungad ng pagkabukas ng pinto pero hindi nilingon ng dalaga. Kinuyom ang kanang kamay bago muling humakbang palabas ng silid. Sakalang pinakawala ni Juliet ang luha na kanina pang namumuo sa gilid ng mga mata nang hindi na matanaw pa ang binata. Daig pa niya ang nabastad sa mga nangyari. Ipinangako niya sa sariling ipaghihiganti niyang binata sa kapatid nito kahit wala na ito sa bansa. Nagmamadali na rin siyang lumabas ng silid at isinara yon. Dumiretso siya sa silid ni inukupan nila ni Gigi at Rose. Pagpasok ni Juliet sa silid ay tulog pa si Gigi at wala si Rose. Marahil ay sa kapatid ito natulog, nagpalit muna siya ng damit. Nang makitang hinubad na polo shirt ay napangiti siya. Niyakap niya yon at inamoy. Wala na siyang balak labhan yon at itatago niya kasama ang basong pinatabi niya kay Gigi kagabi. Matapos may ligpit ng gamit sa backpack ay sa kanya ginising si Gigi. Mukhang nagulat pa tong nang makita siya. Shit girl, ano nang update sa inyo ni Oscar? Excited na tanong ni Gigi. Nasabi sa kanya ni Mike kagabi na kasama na kaibigan niya si Oscar kaya hindi na siya nag-abalang hanapin to. Ngumiti si Juliet at sumenya sa kaibigan na huwag maingay. Gosh, don't tell me na isuko mo ng lupang hinirang mo. Nalaki pang mga mata ni Gigi. Hindi na siya nahihiyang umamin sa kaibigan, maliban sa personal na bagay na tungkol sa sitwasyon ng binata sa pamilya nito. So, nakapag-usap ba kayong dalawa ng maayos? Muling tumango si Juliet habang nakangiti. Pero alam mo namang biglaan at pareho kaming lasing. Ayaw ko maging hadlang sa pag-abot niya sa kanyang pangarap kaya ayaw ko siyang matali muna sa akin. Pero paano kung mabuntis ka? Biglang nag-alala si Gigi sa kaibigan. Iinom ako ng gamot. Paalis ng bansa si Oscar upang doon magmasteral. Nangako naman siyang babalikan niya ako. Hindi kontento si Gigi sa paliwanag ng kaibigan pero hindi na niya sinabi pang laman ng isipan. Basta ba okay ka lang? Oo naman, masaya ako't unang nakukuha sa virginity ko ay ang lalaking mahal ko. Pati mga mata ni Juliet ay nakangiti na. Pumalatak si Gigi dahil sa kahibangang naisip ng kaibigan. Pakiusap ko lang na walang ibang makakaalam tungkol sa nangyari sa amin ni Oscar. Nagsusumamo ang tinging ipinukol niya kay Gigi. Napabuntong hininga si Gigi bago tumango. Wala naman talaga siyang balak ipagsabi yon lalo na kay Rose. Tsak na i-judge kasi nitong kaibigan nila at ipagkakalat na hindi na ito virgin. Mapagkatiwalaan ba kita? Tanong ni Juliet kay Gigi habang nasa library sila. Nagangat ng tingin si Gigi mula sa binabasang libro. Bakit? Never mind. Biglang nagbagong isip niya. May papagawa sana siya ngunit nakahalata si Oscar at kilala ito ng kaibigan niya. Tss, ayan ka na naman. For sure related yan kay Oscar. Buska ni Gigi sa kaibigan. Pahintamad na binitawan ni Juliet ang hawak na libro tumingin sa kaibigan. 1 linggo na lang at tapos ng taon ng pag-aaral. Ilang linggo na rin niyang hindi nakikita si Oscar. Pero balita niya'y pumapasok pang binata. Iyon na nga lang at alam niyang bantay sarado si Jeric ang galaw nito. Binabantayan ng huling hindi dahil upang masigurong kaligtasan ni Oscar kung hindi ang may maisumbong sa ama nito. Once na makitang lumapit si Juliet kay Oscar ay isusumbong nito sa ama upang mapagalitan ang binata.
Well, hindi ano ba, ang pinagkaiba na noon at ngayon. Sadya namang hindi siya nakakalapit kay Oscar noon at ganun din ang binata sa kanya. Hindi ito mag-aaksaya ng oras sa kanya. Kahit na magsalubong sila noon, hindi rin niya pinapansin ang binata. Ang mabuti pa'y tara sa dati nating tambayan. Matagal na rin nang huli tayong kumain doon ng burger at shake. Aya ni Gigi sa kaibigan at tumayo na. Tatanggi sana si Juliet, ngunit baka mahalata ang kaibigan. Hindi nito alam na si Oscar ng bagong cashier at na-serve doon minsan. Hindi sa iniiwasan niyang binata. Siya ang umiiwas upang hindi na mapagalitan ng ama nito. Isa pa'y nangako siya sa binata na hindi na ito gagambalain pa. Pero bigla niyang naisip na last day na ngayon ito sa part-time job. Katuwa, hindi siya nagpapakita sa binata pero updated siya. Well, wala naman kasing nakakaalam na siya na ang may-ari ng naturang kainan. Come on, let's go. Hinila na ni Gigi sa kamay ang kaibigan pagkaligpit ng gamit nila. Naroon lang naman sila sa library at gusto doong tumambay na kaibigan dahil tahimik. Sumama si Juliet sa kaibigan, malapit sa university pinapasukan ng naturang milkshake, kaya dinadayo ng students. Dating kantin iyon at pinalitan niya. Kamakailan lang din kaya siya nabili iyon dahil nalaman niyang naghahanap ng part-time job ang binata. Ang akala niya magtatagal doon ito, ngunit hindi na dahil pupunta sa ibang bansa. Pinili ni Juliet ang pwestong malayo sa counter at tinayaan ng kaibigan na mag-order para sa kanya. Ilang sandali pa'y bigla itong bumalik. Shit, si Oscar. Halos pabulong na tanong ni Gigi sa kaibigan. Narito siya? Kunwaring nagulat si Juliet at luminga sa paligid. Napalabi si Gigi at naduda pa rin ang tingin sa kaibigan. Hindi mo alam na dito siya nagpa-part-time job? Tsk, kung alam ko lang, edi sana araw-araw tayo nandito. Pagtataray niya kay Gigi. Biglang umiti si Gigi at nakumbinsi na kaibigan. So, ako pa rin bang o-order ng inumin mo at burger? Nanunuksong tanong ni Gigi. Wala akong ganang lumandi ngayon kaya ikaw na. Mukhang nababagot na sumandal sa kinaupuan si Juliet at binuksan ang cellphone. Nagkibit balikat si Juliet at patakbong bumalik sa counter. Hi, nakangiting bati niya kay Oscar. Nang makilala siya nito'y automatic na gumalang tingin sa paligid. Ang kaibigan ko ba? Doon siya nakaupo at abala sa kachat. Bumalik sa formalang aura ng mukha ni Oscar at tumingin sa babae. What's your order? Ang paborito ng kaibigan ko ay strawberry shake at sandwich with tomato. Please add more cheese. She like it very much. Kumindat pa siya sa binata. Walang salitang sinulat ni Oscar ang order ng dalaga at pinasa yun sa gumagawa. Just wait 10 minutes. Thank you. Gumiti pa rin siya sa binata kahit ang formal nito makipag-usap sa kanya. Nilingon niyang kaibigan, mukhang may sariling mundo, habang nakatutok sa phone nito. Halatang baliola ditong presensya ni Oscar. Nagangat ng tingin si Juliet nang maramdamang wala nang nakatingin sa kanya. Kanina pa niya ramdam na may nakatitig sa kanya kaya nanatili lang siyang nanonood ng movie sa cellphone. Pagtitig niya sa gawi kung saan nagmumula ang naramdamang nakatingin sa kanya ay nakita niya si Jerry. Kaunti na lang at bibingko ka na sa akin. Bulong niya't mabilis nang iniwas ang tingin dito nang makitang titingin na naman sa kanya ito. Girl, ano naman bang nakatingin sa'yo kanina si Oscar? Nanunuksong ani ni Gigi. No, maiksit walang ganang tugon niya sa kaibigan. Humalokip-kip si Gigi at disappoint sa naging reaksyon ng kaibigan. Akala pa naman niya may improvement na sa relasyon ng dalawa. Dahil sa nangyari sa hotel, kukulitin pa sana niya ang kaibigan na may bagong pasok. Hi Oscar, same order please. Malambing nakausap ni Sabrina sa binata. Pinigilan ni Juliet ang tumikwas ang kilay nang marinig ang babae. Obvious na nilalandi nito si Oscar. Ha, talagang binakura na niyang kapatid sa takot na sumama pa sa atin. Inis na bulong ni Gigi nang makitang magkapatid. Mula ng araw na naghiwalay sila sa hotel, hindi na sila kinaibigan pa ni Rose. Hayaan mo na siya at hindi siya kawalan sa pagkakaibigan natin. Ngumiti si Juliet sa kaibigan at ginagap ang palad nitong nakapatong sa lamesa. Tama ka, don't worry, yayaman din tayo tulad nila. Pagdating ng panahon na yan, hindi na natin sila kilala. Natawa si Juliet sa kaibigan at parang bata itong nagtatampo. Mas matagal na kasi itong makakilala kaysa sa kanya kaya ganun na lang ang sama ng loob nito. Pinapili pa si Gigi kung sino sa kanilang gustong kaibigan ng huli. Siya ang pinili ni Gigi sa kadahilan ng hindi umano plastic ang ugali niya. Kaya pala ayaw niyang mapalapit ka kay Oscar noon. Dahil may gusto din ng ate niya sa binata. Nakaismit pang dugtong ni Gigi. Huwag mo na lang silang pansinin. Inis na, humalukip-kip si Gigi at siya ang mas apektado sa kaibigan kesa dito. Look who's here, maarting bati ni Rose sa dalawang dating kaibigan. Oh, look who's coming, panggagaya ni Gigi sa tono ng pananalita ni Rose. Sinamaan ni Rose ng tingin si Gigi. Anong ginagawa ng tulad niyo dito? Matari na tanong niya sa dalawa. Ano daw ang ginagawa natin dito? Tumatawang tanong ni Gigi kay Juliet. Tumingin si Juliet sa paligid na para bang naliligaw. Nasa planet Mars na ba tayo?
Tanong niya rin kay Gigi. Nangunot ang noon ni Rose at hindi nakaka-relate sa dalawa. O akala ko'y wala na tayo sa Earth kaya siya nagtatanong. Namulang pisngi ni Rose nang maintindihan ang ibig sabihin ng dalawa. Which, hindi kayo nababagay sa lugar na to dahil mga purita kayo. Sa lakas ng boses ni Rose ay napalingon sa mga to ang mga naroon. Mabilis na nilapitan ni Sabrina ang kapatid. Hoy babae, kahit mahirap lang kami ay may pambayad kami. Bakit milyon bang halaga ng inumin at pagkain dito? Singhal ni Gigi sa dating kaibigan at napipikon na rin. Rose, bakit kinakausap mo pa yung mga yan? Sita ni Sabrina sa kapatid at tinila to sa kamay palayo sa dalawa. Itatanong ko nga rin sana yan sa kapatid mo. Kalmadong tugon ni Juliet. Hindi kita kinakausap. Inis na pamamahiya ni Sabrina sa babae. Buti ka pa't alam mong kapag hindi kinakausap ay hindi dapat lumalapit dito. Nanguuyam na tura ni Juliet at napupuno na siya sa pagiging papansin ng magkapatid. Turuan mo yung kapatid mo ng tamang asal at ng tumalino. Dugtong pa ni Juliet. Namulang pisngi ni Rose dahil sa inis. Nainis din siya sa kapatid at nangialam pa. Tama si Juliet, tahimik kami dito pero lumapit yung kapatid mo at nagyayabang kahit hindi naman namin siya kinakausap. Segunda ni Gigi. Nainis si Sabrina sa dalawa pero kailangan pa rin niyang magpakahinahon. Huwag mo na silang patulan at nakatingin sa atin si Oscar. Automatic na napatingin sa counter si Juliet nang magbanggit ni Sabrina ang pangalan nito. Tama nga, nakatingin sa kanilang binata at sa kanya ito nakatitig. Ewan niya, dinadaya ba siya ng paningin pero nababasa niyang mga mata ng binata na parang nakikiusap to na umiwas siya sa gulo. Let's go. Hinila na ni Sabrina sa kamay ang kapatid palayo sa dalawa. Bye! Nangaasar na kumaway pa si Gigi kina Rose. Sabay silang nagkatawa ng magkaibigan na makalayo na sina Rose. Natigil lamang sila ng iserve ng kanilang order. Mabilis na dinampot ni Juliet ang maliit na papel na pasimple inilagay nang nag-serve sa kanya ng food. Nakilala niya sulat kamay na ikinakabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit nagbigay ng ganong note sa kanya ang binata at ikinasaya niya. Ano yan at saan galing? Tanong ni Gigi nang mapansin ang hawak ng kaibigan. Ah, nothing. Ngumiti siya kay Gigi at mabilis na ibinulsa ang papel sa halip na itapon yon. Sinabi ko sa kanya na dagdagan ng cheese mo at yan ang gusto mo pero hindi niya pala ginawa. Malungkot na tura ni Gigi habang nakatingin sa burger ng kaibigan. Hindi na napigilan ni Juliet ang mapangiti at sumulyap kay Oscar. Nahuli niya pa itong nakatingin sa kanya at umiwas lamang ng tingin na magsalubong ang mga mata nila. Sobrang saya niya dahil may concern na sa kanya si Oscar at hindi yun alam ng kaibigan. Kaya palang nasa note ay not good sa health ang too much cheese. Ang weird mo, puna ni Gigi sa kaibigan. Bakit? Nakangiti pa rin tanong niya sa kaibigan habang hinunguya ang burger. Natuwa ka pa rin at nasarap sa burger kahit walang additional cheese? Kung pwede nga lang na hindi nakainin at itago ito sa remembrance. Kinikilig niyang tugon kay Gigi. Gosh! Pinagpaga ni Gigi ang braso at mukhang kinikilabutan. Ang akala ko pa naman naka-move on ka na kay Oscar. Gaga, kasalanan mo kung bakit kinikilig na naman ako ngayon. Paninisi ni Juliet kay Gigi at inubos ng burger. Umawang ang labi ni Gigi at hindi makapaniwalang nakatitig sa kaibigan. Hindi niya mahagilap sa isipan kung bakit napakilig niya ito. Kung sinunod pa siguro ni Oscar ang sinabi niya ay masabi niyang legit ang kilig ng kaibigan. Pumalatak siya at uminom na lang ng shake. Tumingin muli si Juliet sa binata ngunit abala na ito. Labasan na kasi ng students. Kaya dagsa ang tumatambay doon. Bukod sa alam niyang masarap ang inumin at pagkain dito, dinadayo dahil mga pogi ang nagsuserve at cashier. Ang dami nagpapakyut kay Oscar at papansin. 3 oras lang naman ang part-time job ni Oscar doon at nataon ng duty nito sa ganitong oras. Excuse me muna at gagamit lang ako ng banyo. Paalam ni Juliet. Pero hindi sa banyo talagang punta niya. May mahabang hallway papuntang banyo at bago marating iyon ay opisina muna. Hello Jules! Natigil siya sa paghawak sa doorknob ng opisina nang may tumawag sa kanyang pangalan. Ngumiti si Jeric sa dalaga at lumapit dito. Alam ko malungkot ka at aalis ng kuya ko. And so? Matara niyang tanong sa lalaki. Maaari kitang tulungan kung ayaw mo siyang umalis ng bansa at makasama na siya habang buhay. Nakangisip ang tura ni Jeric. Natatawang pinagmasdan ni Juliet ang binata. Ang akala mo ba talaga sa akin ay utu-uto? Natigilan si Jeric at nabigla sa kakaibang ugali pinakita ng dalaga. Ang akala niya'y puro oo lang ito at walang ibang alam ko hindi ang mahalin ang kapatid niya. Akala mo ba hindi ko alam ang totoo mong motibo kaya mo ko nilalapitan? Nanguuyam niyang tanong kay Jeric. Ha? Huwag kang mayabang. Kung ayaw mo mapikot ang kapatid ko, edi wag. Sino bang masasaktan at mabibigo sa pag-ibig? Aroganteng ganti ni Jeric sa dalaga.
Pero mas masasaktan ka kapag nagtagumpay ang kapatid mo sa pangarap niya sa buhay. Maging tinga ka lang ni Oscar dahil bukod sa matalino siya ay naging successful pa sa buhay. Nangaasar at ingit pa niya si Jeric. Which, tangkang sasakalin ni Jeric ang dalaga dahil sa pagkapikon ngunit biglang dumating si Oscar. What the hell are you doing, Jeric? Biglang parang umurong ang dila ni Jeric na makilalang boses ng kapatid. Nakagat ni Juliet ang loob ng labi at natakot kay Oscar. Nag-alala siya at baka ibang isipin at mapagbintangan na namang nakipagsabuatan dito. Binalaan na kita noon, huwag mo siyang galawin. Matalimanting ipinukol ni Oscar kay Jerry. Nang iinsulto ang tawa ni Jerry at matalim din ang tingin kay Oscar. Ang akala mo ba'y natatakot ako sa banta mo? Hindi hahayaan ni Mommy na makamkamong kumpanya na siyang naghirap sa una pa lang. Let's see, huwag mo kong sisihin sa bandang huli. Umangat ang isang sulok ng labi ni Oscar. Humahangang nakatingin lang si Juliet sa binata. Ang tapang pala nito, nakakataba rin ng puso sa kaalamang binalaan nito si Jeric na wag na siyang lapitan o galawin pa. Bastard! Angin ni Jeric sa kapatid bago tumalikod. Hinintay ni Oscar na makalayong kapatid bago tinapunan ng tingin ng dalaga. Hindi bang sabi ko sa'yo ay layuan mong kapatid ko at huwag makipagmabutihan. Siyang lumapit sa akin at hindi ako. Lumabi si Juliet at pinagbibintangan na naman siya ng binata. Napabuntong hininga si Oscar bago inalis ang apron na suot. Tapos na kasi ang duty niya. Aalis na ako sa susunod na araw at last day ko na dito. Naghalong lungkot at sayang nadarama niya. Malungkot siya at aalis na ito, pero masaya dahil feeling niya ngayon na importante siya sa buhay ng binata. Nagpaalam kasi na aalis na gayong hindi naman siya nagtatanong. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa binata at nanatiling pikom ang bibig niya. Muling napabuntong hininga si Oscar at matamang pinagmasdan ang dalaga. Huwag mong ikulong ang puso mo sa akin. Kung may maibigan kang iba, huwag mong pigilan. Huwag mo rin ako hintayin. Parang dinurog ang puso ni Juliet sa mga sinabi ng binata. Nakatalikod na lang ito ay hindi niya nasabi ang laman ng kanyang puso't isipan. Bago pa ito mawala sa paningin niya, hinabol niya ito. Oscar! Tumigil sa paghakbang si Oscar pero hindi nilingon ang dalaga. Mag-ingat ka't hangad kung kaligayahan mo. Marang tumango si Oscar. Saka nagpatuloy sa paglalakad. Naiiyak na sinundan ni Juliet ng tingin ng binata. Alam niyang matagal ng 2 taon nitong pagmamasteral sa ibang bansa. Ganun pa man ay parang 1,000 taong mawawala ito at sobra siyang nalulungkot. Mabilis siyang tumalikod at bago pa tumulong luha niya. Baka sa kasi lumingon si Oscar at makita siyang umiiyak. Ilang sandali pa'y dumating si Gigi at inabutan siya ng panyo. Tama ng emote, keep mo yung panyo at galing yan kay Oscar. Naudot ang pagsinga niya ng sipon sa panyo nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Seryoso? Natawa si Gigi. Ilabas mo na muna yung sipon mo. Napasimangot si Juliet at pinigilan pang mapaiyak. Mabilis na itinasang laylay ng suot pang itaas sa kayumuko upang yun ang gamiting pamunas. Ew! Bakit yun ang ginamit mong pamunas? Nang didiring sita ni Gigi sa kaibigan. Gusto mo sa damit mo? Mabilis na lumayo si Gigi sa kaibigan sa takot na gawin nga nitong sinabi. Gaga, anong ginagawa ng panyong hawak mo? Hindi to maaaring dumihan at galing kay Oscar. Naniwala ka naman sa sinabi ko na siya ang may-ari niyan. Natatawang biro ni Gigi sa kaibigan. Inis na inirapan ni Juliet ang kaibigan. Alam kong amoy niya, natatawang umiling-iling si Gigi. Lakas tama talaga ng kaibigan kay Oscar at pati amoy sa gamit ay kilala nito. Well, galing naman talaga yun sa binata. Susundan na sana niyang kaibigan at ang tagal na makasalubong si Oscar. Nakiusap ito na huwag nang sabihin kay Juliet ang bagay na yon. Pero naawa kasi siya sa kaibigan at gustong maibsan ng lungkot na nadarama nito. Pero may isang bagay pang ibinili ng binatang hindi dapat malaman ng kaibigan. Ayaw niya itong umasa ng matagal na panahon. Wala pa bang anak mo? Tanong ni Almira sa asawa. Babe, kakauwi ko lang din. Nilapitan ni Samuel ang asawa at hinalikan to sa labi. Sorry, kamustang araw mo sa opisina? Yumakap siya sa asawa at halatang nagtampo dahil anak ang unang hinanap dito sa halip na kamustahin. Ayos lang, bakit mo nga pala hinahanap ang anak mo? Hindi pa ba siya nakakauwi? Napabuntong hininga si Almira bago umiling. Tumawag lang kanina at sinabing malilate siya ng uwi dahil may asikasuhin sa resto niya. Napatingin si Samuel sa suot na relo. 3 oras nang delayed sa pag-uwi ang anak nila Mike at hindi na nagtataka kung nag-alala na ang asawa. Isa pa ay close ng resto kapag 5 p.m. na. Reklamo pa ni Almira, malapit na kasing mag-alas 6 ng gabi. Mom, I'm here. Gulat na napatingin sa Almira sa itaas ng hagdan nang marinig ang tinig ng anak. Sorry hindi ko kayo sinilip sa silid kanina upang ipaalam na nakauwi na ako. Dumiretso na po kasi ako sa room ko. Bumaba na siya ng hagdan upang bumati rin sa ama.
Pagkakita ni Almira ang pamamaga ng mata ng anak ay hindi na niya pinagalitan pa ito. Naunawaan niya kung bakit umiyak at malungkot dahil naikwentong pupunta ng ibang bansang lalaking napusuan nito. Wala namang problema kung umiibig ng anak nila, pero mukhang bigo na kaagad ito. Gusto niyang makilala kung sinong lalaking napusuan ng anak ngunit ayaw namang sabihin. Saka na umano ipapakilala sa kanila kapag napaibig na nito. Gustong matawa ni Almira sa ugali ng anak, parang siya lang din noon at mag-isang niresponsi ang personal na problema. May tiwala naman siya sa anak at alam niyang hindi nito papabayaan ang sarili. Ma'am, Dad, gusto kong turuan ng leksyon ng hambog na kapatid niya. Nakasimangot na paalam ni Juliet sa mga magulang. Nagkapalitan ng tingin ng mag-asawa bago sa anak. Anak, masama ang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Paalala ni Almira sa anak. Ma'am, hindi naman po gagamit ng kamay na bakal. Nakahinga ng maluwag si Almira. Alright, huwag masyadong harsh at alam ko magbabait-baitan ka lang dahil sa hinahangaan mong lalaking yon. Ngayong aalis na palabasin mo na naman yung sungay mo. Ma'am, nagmala lang po ako sa inyo, pangatwira ni Juliet. Pero hindi ako nagpanggap sa harapan ng daddy mo, anak. Mas magandang magpakatotoo ka at doon mo makikita kung totoong mahal ka ng lalaki o hindi. Lalo lamang napasimangot si Juliet sa ina. Ma'am, ayaw nga po kong kaibigan pagmamahal pa kaya. O tama na yan at pareho lang kayong mahal ko. Awat ni Samuel sa mag-ina niya. Oh great, nakalimutan kong parating sina lolo't lola mo't dito maghahapunan. Nataranta bigla si Almira. Tulungan ko na po kayo ma'am, nagmamadali na rin sumunod si Juliet sa ina. Nakangiting sinundan ng tingin ni Samuel ang mag-ina niya bago nagpa siyang silipin ng bunsong anak sa silid nito. Naabutan niya nagda-drawing to kasamang yaya nito. Bago ito istorbohin at pumanik muna siya sa silid nilang mag-ina upang magpalit ng damit pambahay. Kapag nakita agad kasi siya ng bunsong anak ay hindi na siya makakawala pa dito. Pagkarating nila Rosaline at Spencer sa bahay ng anak nila ay ang mga apo kaagad ang hinanap. Natutuwang pinagmasdan ni Juliet ang abuelo at abuela habang kumakain sila. Kahit na matatanda na kasi ang mga ito'y nagmamahalan pa rin. Naihiling niyang sana ay ganun din katagal ang pagsasamahan nila ni Oscar. Pero wala nga pala silang relasyon ni Oscar. Birthday ng apo ni Daniela sa susunod na araw. Nakabili ko na ba ng regalo, iha? Tanong ni Rosaline kay Almira. Salamat po sa paalala, mommy. Nawala na sa isip ko po yan. Balita ni Almira ay darating din ang dating kaibigan ni Michael. Mukhang magkakaroon pa ng kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya upang putulin ng alitan sa pagitan ng mga ito. I understand. Sama na tayo bukas, bumili ng pang-iregalo. Ngumiti si Rosaline kay Almira. Lola, ayaw niyo po bang akong makasama? Tonong nagtatampong tanong ni Juliet. Of course not, iha. Magkakasama tayo mag-shopping bukas. Masiglang deklara ni Rosaline. Napatingin si Samuel sa ama matapos marinig ang sinabi ng ina. Tulad niya ay halatang worried din ang ama. Hindi lang kasi malaki ang magagastos ng mga ito, kung hindi napapaaway pa madalas. Ano kayang mangyayari sa pag-alis ni Oscar ng bansa? Tuparin kaya niyang pangako niya kay Juliet na babalikan ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.